kaalam-alam na lang doon na ang gamit sa sasakyan. Hindi nila alam na pupunta kaming dagat. Sa sobrang tuwa ni Mika na pasayaw siya. Sus ko pa hindi na kami nagkasya dito. Wait. Hindi ko in-expect na maliligaw kami at hating gabi na kami nakarating sa dagat. Biglang tumakbo si Kiray sa buhanginan at kamuntikan na namin ang hindi makita. Pagising ko nga ng umaga ay nagpaplano na ako ng ako lang ang nakakaalam. Hinahanda ko na nga lahat ng mga kailangan dalhin na wala silang kaalam-alam. Sumilip muna ako sa kwarto kay baka mahalata ako na nagliligpit ako ng mga gamit. Nagpipicture-picture sila ni Pandi at si Burikok naman ay nag-aayos ng stroller ni Mika. Hindi ko na sinabi sa kanila para matuloy-tuloy na itong dagat. Ang una kong inayos yung mga gamit ni Mika. Pagkatapos nga inilagay ko na sa sasakyan para hindi nila mahalata. Nagtataka kayo bakit palangiti si Mika. Ganito po ang mga magulang ni Mika sa loob ng bahay. Medyo nalulungkot ako nito dahil hindi ko kayang isama lahat. Kaya naman bago kami umalis, sinigurado ko talaga nakakain muna yung mga naiwan dito. Yan nga yung binibigay ko sa kanila yung moringa pork liver. Ubos ang laman ng bowl kapag yan ang binigay ko. Sila nga may iwan dito at medyo nalulungkot ako. Maya-maya nga pumasok na ako sa kwarto nito para sabihin na aalis kami. Nagsasayaw na si Mika sa sobrang tuwa. Habang yung mga kasama ko dito sa bahay na mumoblema dahil wala daw sila susuotin. Akala nila nagbibiro ako pero pagtingin nila lahat sa sasakyan nandun na lahat ng gamit. Wala na silang nagawa niyan kundi sumama na lang. Bago kami umalis, sinilip ko ulit sila si Yanil dahil sila ang may iwan. Dito ko na pinatulog yung nag-aalaga sa kanila para may kasama sila dito. Sabi ko sa kanya, wag na wag mong aalisin ang mga mata mo sa kanila. Andito pa kami sa bahay pero mukhang hindi na yata kami matutuloy. Kay papaano yan hindi kami magkasya. Kaya naman nag-isip kami ng paraan para magkasya kami lahat. Nagsuggest nga yung isa na para daw magkasya lahat, iwan na lang daw yung isa. Si Mika nga kay mama dahil hindi siya pwede dito sa harapan. Hindi lang kami yung mag-e-enjoy dahil pati yung kasambahay namin na si Karen isinama ko na din. 4 na oras ang biyahe, ganun kalayo yung pupuntahan namin na dagat. Hindi ko na din mabilang kung nakailang bugan na ng pabango si Kiray sa sasakyan. Nagpahinga muna kami saglit dahil ang mga binti namin hindi na namin maramdaman. Habang nasa biyahe kami, mali na pala yung napupuntahan namin. Wait. Nagtataka na ako dito dahil imbis na malapit na kami para kaming papalayo. Tinuturo ko na kay Burikok dito kung saan kami pwedeng dumaan. Hindi namin napansin na mali na pala ang dinadaanan namin. Maya-maya nga nagpahinga muna ulit kami kay baka ma-dislocate na ang mga binti namin. Medyo malayo pa kami nito at 2 oras pa ang kailangan naming ibiyahe. Tumuloy na ulit kami sa biyahe at inabot kami ng hating gabi. Susugo po, imbes na maligo sa dagat, inabot na kami ng gabi. Tawag na lang tawag sa akin si ate at yun nga yung may-ari ng resort. Akala niya nga hindi na kami tutuloy dahil anong oras na. Sabi ko sa kanya, ate, tutuloy kami, nandito na kami. Naawa naman siya sa amin at ang sabi niya nga kahit late na daw kami mag-out bukas. Habang nagluluto kami dito, nagsiswimming na si EJ. Eto ang kinuha kong resort may malaking swimming pool at yung katabi niya nga dagat na mismo. Sus ko pa, iniwan na ang niluto, nagpicture-picture na. Kami lang talaga ang tao dito para nga ma-enjoy nila. Sa sobrang tuwa ni Mika, kahit kumakain siya, hindi mo talaga maaalis sa kanya yung palangiti. Kumain muna kami kay nanghina na kami sa gutom. Nagreta din ako ng video okay kay mga singer din ang kasama ko dito. Dito nga katabi pa ni Mika si Kiray. Pero hindi ko na napansin na nauna na palang maggala si Kiray sa amin. Mas marami pa ang baon ni Kiray kaysa sa amin. Hindi to pwede mawala sa kanya. Hinanap namin bigla si Kiray dahil tumakbo sa buhanginan. Ang ginawa ko inopen ko yung flash ng camera para nga makita ko siya. Dahil wala talagang kailaw-ilaw dito kaya nahirapan kaming hanapin siya. Buti na lang nagre-reflect yung mata ni Kiray sa flash. Sus ka pa, nag-alala tuloy si Mika kay Kiray.